Dito tayo sa Ephesians chapter 6, verse 10 up to verse number 12. Nandyan po ba kayo? Ephesians chapter 6, verse number 10 up to verse number 12. Okay? Follow me as I read. Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. Put on the whole armor of God that ye may be able to stand against the wiles of the devil. Ito na ho yung ating title, The Wiles of the Devil. Yan po ang title ng message. Verse 12, sabi niya, for we wrestle not against flesh, blood, but against principalities, against powers, against the ruler of darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Mag-pray tayo. Dear God, Heavenly Father, we would like to thank Thee. This is another opportunity to gather here to worship You in spirit and in truth. Father God, give us wisdom, especially Your servant, on how to deliver this message. Bless our service, bless the people, and bless the preacher. In all these things, we asking You in Christ's name I pray. Amen. The Wiles of the Devils. Yan po ang title. Ano ho? Alam niyo po si Satan, from the beginning, sutil yan. Napakasutil. Sobrang sutil. Ano ho? Okay, pag sinabing wiles, yan ang ibig sabihin yan, seductive tricks of the devil. Kumbaga sa Tagalog, mapang-akit na pandaraya o di kaya mapang-akit na mahika. Okay, seductive tricks. Hindi niya ha. Ang ibang meaning ng wiles is a tricks, snare, and deceive. Ano ho? Mandaraya, ang ibig sabihin niyan. Look at this. The devil will do everything to stop you in serving the Lord. Kahit alam niyang konti na lang ang panahon niya dito sa iyo. Tagalogin ko, ano? Ang Diablo, gagawin niya lahat para ihinto ka sa paglilingkod sa Panginoon. Ganun po ang Diablo. Okay. The devil will do everything to destroy your dreams. Pangarap. Gagawin niya lahat para mawalan ka ng pangarap sa buhay. The devil do everything to destroy your purpose, your testimony, your plans. Para masabi mo sa God, unfair ka. Ganon ang diablo. Kapag hindi pa tayo nag-ingat, gamitin ko na yung salitang pamalas-malas pa, pati buhay mo wawasakin niya. Ganon ang diablo. Amen? Ngayon, what are the devil's wiles? We have two. Okay, naintindihan na rin. Ulitin ko ho, ang salitang wiles, seductive tricks of the devil. Pandaraya, mabisang mahika ni Satanas. Hindi din ha, yan ang ibig sabihin ng wiles. What are the devil's wiles? Nandyan na yan sa inyo. Hindi nyo lang naintindihan. Pero papaliwanag ko sa inyo. Number 1, pressure.
Amen? Sino sa inyo ang may pressure? Taas ng kamay. Amen. Salamat. Okay kayo lahat. Pressure. Naintindihan niyo ho? Ito. 1 Peter chapter 5 verse 8. Intindihan natin. Nandiyan po ba kayo? Be sober, sabi niya, be vigilant. Because your adversary, the devil, sabi niya, is like a roaring lion, walketh about, seeking whom he may devour. Yun ang Diablo. Tandaan natin, sabi niya, mag-ingat kayo, magpigil. Sapagkat ang inyong kaaway, ang Diablo, sabi niya, katulad siya ng leon, lumalakad at naghahanap ng kanyang mabibiktima. Naintindihan niyo na? So what are the devil's wiles? Number 1, pressure. Anong ibig sabihin ng pressure? He attacks us by forcing to do something that causes you to be unhappy and worried. Let me explain in Tagalog. Aatakihin niya ka at pepersahin ka na gawin ang isang bagay na ang resulta nito, hindi ka magiging masaya, kundi magiging balisa ka sa buhay. Maintindihan niyo po ba ako? Minsan, aalisan ka ng pera, aalisan ka ng trabaho, aalisan ka niya ng everything. Supposed to worry. Maintindihan niyo ho? Pressure. Nandiyan po ba kayo? Ang Tagalog ng pressure, pahirapan ka. O kaya, gigipitin ka. Yan ang devil's pressure. Naintindihan niyo na? Okay. What are the pressure we encounter? Ano yung mga pressure na nasasagupa natin o nakakaharap natin? Number 1, family pressure. Amen? Baka kayong mag-asawa, kanina nag-away na kayo bago kayo pumunta sa simbahan. Amen? O di kaya kayong magkapatid, nag-away na kayo bago kayo pumunta sa simbahan. Si David lang may gawa niyan. Amen? Family pressure, kuminsan unsaved loved ones. Satan used them para ma-pressure ka. Hello? Nandyan po ba kayo? Amen? Nandyan po ba kayo, kapatid? Ha? Too much pressure is very bad. It blows us apart. Manghihina ka. Kaya kapatid, ang result ng pressure na yan mawawalan ka ng gana. Amen? Number 2, financial pressure. Amen? Mayaman naman yata lahat tayo dito. Amen? Sino sa inyo may financial pressure now? Taas ng kamay. Hingi tao kay Brother Joey para masolve. Naintindihan ko pa din. Financial pressure. Amen? Pag sinabi financial pressure, ito ho yung ito ho yan, para malaman nyo ang financial pressure, yung nagkukulang. Kahit anong gawin mo yung budget, kulang. Minsan, merong kang pera. Pambili mo ng makain. Bigla kang magka-problema. Bigla kang magkasakit. That is financial pressure. Amen? Naranasan niyo po ba yan? Hello? Yung po bang inipit-ipitin mo
Iniingat-ingatan mo yung 1,000, tapos bigla kang inubo. Kailangan mo bilhin ng gamot. That is financial pressure. Naintindihan niyo po ba ako? Amen? So, family pressure. Tingnan niyo po yung family pressure. At saka financial pressure. Tingnan niyo, baka meron kayong kapatid na ganito. Okay. Meron tayo sa Luke chapter 12. Meron ba kayong kapatid na katulad ng itong ugali niya? Babasahin natin. Nandyan po ba kayo, kapatid? Okay. Chapter 12 ng Luke, verse 13 and 14. Ito, sabi ng isang tao, and one of the company said unto him, Master, yung master na yan, tinutukoy si Jesus. Speak to my brother. Pagsabihin mo yung kapatid ko, that he divide the inheritance with me. Para ba, Pastor, pagsabihin niyo nga po si Brother Joey, bigyan niya ako ng mana namin lupa. Parang ganun yan eh. Samantalang may lupa na siya. Di ba? Financial pressure. Meron ng lupa, nakikihati pa ng lupa. Amen? Obetos ang tawag dito, kasakiman. Meron ka na, naghahanap ka pa, wala kang kakontentuhan. Naintindihan niya ho ba? Para bang, meron ka ng pera, pagsabihan niyo nga po si ganito, si Jonathan, bigyan niya ako ng pera, pero may pera na. Yan, meron ka bang kapatid na ganon? Amen, biro mo, lumapit siya. Pagsabihan niyo nga po yung kapatid ko, na hatian niya ako sa pera. Amen? Alam niyo po ba, madalas kapag ka ang pamilya nag-aaway, tiyak pera yan. O kaya lupa. Amen? Hello, nakukuha niyo po ibig sabihin. Biblical yan, nasa Bible yan eh. Kapag ang pamilya nag-away, tiyak pera ang pinag-aawayan. O di kaya lupa. Yun ang madalas, pero hindi naman lahat. Amen? Family pressure. Pastor, ano po bang gagawin ko? Ako'y nasa ilalim ng ganong atake. Ano po bang gagawin ko? Punta ka lang sa Diyos. Humingi ka ng tulong. Amen? Ang ibig sabihin, naalala nyo nung tayo'y bata pa, nung ako'y bata pa, tanda ko yan, inaaway ako ng mga kuya ko. Tatakbo kay tatay ko, kay nanay ko, magsusumbong. Kuminsan yung sumbong ko, may halong kasinungalingan, kumbaga exact. Amen? Para lang makuha ko yung simpatsya ni nanay, ni tatay. Hindi niya ganyan din po ang lagay natin ngayon. Ano man ang family pressure, stress ka sa work pressure, stress ka sa pamilya, stress ka sa financial, go to God. Magsumbong ka. Sabihin mo ang details. Huwag kang mag-invento. Dahil alam ng Diyos kung nag-invento ka lang eh. Amen? Hello, naintindihan niyo? Sabihin niyo kung ano yung problema yan. Panginoon, napakabigat ng problema na to. Hindi ko kayang lutusin. Please, help me. Naintindihan niyo ho ba? Please, help me. Kapag ikaw ay naglilimos ng awa o nagpapalimos ng awa sa Diyos like David. David sabi niya, have mercy, O God. Tulungan mo ako. Immediately, Panginoon, hindi ko kayang lutasin ang problema ito. Action ng Panginoon agad. Nakukuha niyo po ba ako? Yan ang gawa ng Diablo sa buhay natin. Family pressure, financial pressure, stress sa work. Meron iba stress sa work. At idadamay mga anak.
Hindi niyo ha? Pag-stress kayo sa work, relax. Lumabas kayo sa bahay. Pumunta sa bukid, magpa-presko. Naintindihan niyo bang ibig sabihin? Hindi yung stress ka na, tatapusin mo pa. Para bang, hirap na hirap ka pa. Hirap na hirap ka na. Nakita kang urungin, urungin mo pa. Tapos, lalo kang na-stress dahil sa dami ng urungin. Tapos, meron pang ligpitin. Liligpit mo pa rin. Tapos, aawahin mo asawa mo. Tapos, aawahin mo. Hindi ganun. Pag na-stress ka na, iwan mo nakatiwangwang ang bahay, iwan mo nakatiwangwang yung trabaho, go kung saan ka makomfort. Nakuha niyo ibig sabihin? Hello? Nag-get niyo, ha? Too much pressure is dangerous. Ingat lang. Kaya ganun ang mensahe, binibigyan kayo ng mapala. Because the devil is trying to destroy you. Naglalakad siya, naghahanap siyang mabibiktima. Ang purpose para magko-question ka sa Panginoon, maglikha ng question, doubt sa isip mo para tanungin ng Diyos. Yan ang diablo. Amen? Nakuha niyo po ba ako? Hello? Punta ka doon. Mag-window shopping ka. Meron dito sa atin kung hindi ka pwede doon sa Kabanatuan. May DIY, may ataw, may 5, 6, 7. Tama ba ako? Mayroong for blessing. Sige, mag-window shopping ka lang dyan para na ma-relax. Huwag ka lang bibili ng labi ng tubo na ipupo. Hindi ka no. Relax. Pag alam mong bumaba ang temperature mo, bumalik ka ulit sa bahay. Amen? Wala kang idadamay. Kapag ang tao dinamay mo pa, hindi rin nakatono ang buhay niya, di away kayo. Yun lang yan. Huwag ka naman damay. Ikaw kasi, ano? Ano yan eh? Diba? Ganon. Eh di tuwang-tuwa na yung may likha niyan si Satanas. Bakit? Nabiktima ka na eh. Pressure. Gigipitin ka ni Satanas, pahirapan ka. Aatakihin ka niya para gawin ang isang bagay para magkukos na hindi ka maging masaya. Amen? Kayo po bang mga babae, example lang ha, hindi ko kayo na yung pong aalis kayo, mag-a-outing kayo kung saan kayo pupunta, pagkatapos aalis na lang kayo, magtatrabaho pa kayo. Dagdag pressure yan. Amen? Nakuha niyo po ba ako? Nakaka-relate kayo? Amen? Family pressure, mismong loved ones, gagamitin ng diablo para kayo'y ihina. Financial pressure, kakulangan o di kaya maghahanap ng kahati. Huh? Okay, ano pa? Work pressure. Number 2. What are the devil's wiles? Number 2. Frustration. Gawa ng diablo yan. Frustration. Kung tatagalugin natin ang frustration, ano sa Tagalog? Kabiguan. Naintindihan niyo ho ako? Naintindihan niyo po ba ako? Kabiguan. Ang ibig po palang sabihin ng frustration is psychological response from emotional components. Nalala niyo yung napoprostrate kayo kung ano yung nararamdaman mo siyang ibubugha mo. Ayaw na! Galit ako! Galit na eh. Nahinili ho. Mabagsik pa kay sa layon eh. Mabagsik pa sa tigre.
Ano po bang hayop ang mabagsik pa sa leon at saka sa tigre? Meron ba kayong alam na gano'n? Mabagsik pa sa leon, mabagsik pa sa tigre? Parang manok na naglilimlim, hindi mo mahawakan. Yeah. Di ba? That is the works of Satan. That is the wiles of Satan. Amen? Nandyan po ba kayo? Kung kailangan nyong mag-live ng one day lang sa trabaho nyo para makalaya ka, makarelease ka ng pressure, gawin mo. Amen? Kasi yung pressure, pagka hindi mo alam hawakan niya, magiging frustration. Naintindihan niya? Okay. Sa mundong ito, kapatid, sabi ng Panginoon, okay, basahin natin para hindi tayo magkamali. John chapter 16. Yan nyo ho. John 16 verse 33. Andiyan po ba kayo, kapatid? Okay. John chapter 16 verse 33. Ito sabi nyo, these things I have spoken unto you, that in me ye might have peace. Sa Panginoon, meron tayong kapayapaan. Sabi niya, in the world, sabi niya, sa mundong ito, ye shall have, tribulation. Ano ang ibig sabihin ng tribulation? Kasama yung pressure, kasama yung frustration dyan. Amen? And be a good cheer. Sabi niya, laksan niyo loob niyo. Be positive ang ibig sabihin nito. O be optimistic ang ibig sabihin nito. And I have overcome the world. Nalampasan niyo na ito eh. Hindi niyo lang nalalampasan sapagkat hindi niyo sinusuko ang sarili niyo sa Diyos. Amen? Nandiyan po ba kayo, kapatid? Oh. Ang ibig sabihin ng frustration, ito pa, irritating state of tension. Ibig sabihin, we get frustration o napupustrate tayo because dissatisfied because things are not happening as we want. Let me explain in Tagalog. Pag sinabing frustration, kabiguan, hindi ka kontento sapagkat hindi nangyari yung gusto mo. Nakuha niyo po ba ang ibig sabihin nito? Amen? Yan ang ibig sabihin ng frustration. Pag frustrated ka, hindi ka kontento sa isang bagay na nangyari na gusto mo. Amen? Para bang nanliligaw ka, binasted ka, yun lang naman yan. Amen? Nung ako po'y binata, ano ako eh? Lagi akong nababasted. Amen? Buti na lang ligawan ko si mama noon na hindi ako nabasted. Amen? Binibilang ko yung mga babaeng nagbasted sa akin na dami. Naiintindihan niyo po ba, kapatid? Ngayon, what happen if we are frustrated? Ano po ba ang mangyayari pag ikaw ay bigo? Yan ang ibig sabihin niyan. Amen? Nandiyan po ba kayo? Okay, number 1, we lose our purpose like Elijah. Si Elijah, pinagpapatay yung mga propeta ni Jezebel. Nung gumanti si Jezebel, hinamon siya, tumakbo, tumakas. Nung makalayo siya kay Jezebel, nagawi siya sa isang disyerto, na merong sa disyerto na yun, may puno. Doon siya nagpahinga. Nung magpahinga siya, nanalangin siya because feeling frustrated siya. Okay? Ito sabi niya, Lord, mas mabuting kunin na ang buhay ko
Eh bakit pa siya tumakbo nung hinabol siya ni Jezebel kung gusto niya ring mamatay? Amen? Naalala niyo, do you experience na gusto mo nang mamatay pero yung prayer mo, Lord, patayin niyo na ang buhay ko, ay kunin niyo na ang buhay ko, pero deep inside ayaw mo? Naranasan mo ba yan? Kaya mo nasabi? Kasi bigo ka? Naintindihan niyo ba? Si Elijah ganyan. Take my life, Lord, sabi niya. Naunawaan ng Diyos siya. Gutom, pagod, hinahabol siya ng kaaway. Naranasan na, naunawaan ng Diyos yan, kaya pinatulog siya ng Diyos. Dirong nasa desierto, nakatulog siya. Nakapagpahinga ng maigi. Nung nagising siya, nagdala ang Panginoon ng ibon. Ang ibon na yon na may bit-bit na pagkain. Tingnan niyo ang Panginoon kahit sa papaanong paraan, magdadala siya ng pagkain para matustusan ng gutom mo. Hindi lamang sa spiritual ang Panginoon interesado sa buhay mo, kundi sa physical po. Saan makakakuha ng pagkain? Kumbaga sa atin, saan ka bibili? Kung disyerto ang kalagayan mo. Dahil mahal siya ng Diyos, lingkod siya ng Diyos, nag-provide ng Diyos ng blessings. Ganyan din naman sa inyo. Kung ikaw ay feel bigo, frustration, go to God. Ang mangyayari pagka ikaw ay frustrated, you lose your purpose like Elijah. Alam niyo po, kung tuloy-tuloy natin ang pagbasa dyan, humingi ng tawad si Elijah. Naintindihan niyo na ho? Pag ikaw ay nakapagsalita na alam mong pangit na salita, hingan mo kaagad ng tawad sa Panginoon. Lalo kapag kapwa mo. Pag nagsalita ka ng masakit, may kaagad ng tawad. Ito yung babala sa inyo. May mga tao, halimbawa si Brother Joe, tinulungan ko siya. Tinulungan ko siya. Lahat, kumbaga full support, full pagbibigay. Nung mag-away kami, kunyari ni Jonathan, sabi ko sa kanya, ala kang utang na loob, tinulungan kita. Hindi mo binigyan ng halaga. Brethren, ang pagtulong sa kapwa, pag sinumbat mo yan, bayad ka na. Manos na kayo. Naintindihan niyo? Magka nag-away kayo, sinumbat ko kay Brother Jonathan ang ginawang ko ng tulong sa kanya. Eh di ba, manos na kami. Nagsalita ka ng masama eh. Hala ka bang utang na loob, Brother Jonathan? Tinulungan na kita. Binayaran ko yung utang mo. Example lang ha. Example lang, Brother Joe. Brother Joe, ginagawa lang itong example din. Sinumbat ko lahat ng ginawang kabutihan kay Jonathan. Tapos nagsalita ako ng masikit sa kanya. Ala kang utang na loob. Kapangit ng ugali mo. Ginawang kita ng kabutihan. Ang lahat ng ginawa kong kabutihan sa kanya, manos na nung sinabihan ko ng masasakit. Nakakuha niya ang ibig sabihin na. Hello? Manos na yun. Okay. Asakit ang salita eh. Matatalim. Lalo na kayong mga young people, yung bibig nyo tuwing Sunday, ginagamit nyo yan pagpuri sa Panginoon. Sana, pagdating nyo sa school, ang bibig nyo, maingat siya dahil ginagamit nyo yan pagpuri sa Panginoon. Amen? Naintindihan niya. Ingat. What happened if we are frustrated? Number 2, we lose our vision like Jeremiah. Yung pangarap niya, kapatid, na-lose. Dahil nung pumunta siya
sa lugar na kung saan magmi-mission dapat. Nireject siya, kaya umiyak siya eh. Kaya yung vision niya to win the people sa Panginoon, nanlamig, umiyak. Naintindihan niyo po ba? Kaya ang tawag sa kanya, the crying prophet. Amen? We lose our priorities like Jonah. Si Jonah, inutusan sa ng Diyos na mangaral, pumunta sa Nineveh. Dahil frustrated siya, imbes na pumunta ng Nineveh, saan barko siya pumunta? Barkong patungo sa Tarsis. Because of his frustration, nalus ang kanyang priorities. Ang dapat priority niya, ang Panginoon. Yung utos ng Panginoon. Pero naiba ang kanyang priority because he felt frustration. Excuse me. Naunawaan niyo po ba ako? Amen? Brethren, we lose our focus like Moses. Ang focus dapat ni Moses dalihin ng mga tao sa promised land. Pero nung naging matigas ang ulo ng mga tao, napikon siya. Nawala yung focus niya. Minsan ganun din tayo, nawawala ang focus natin sa Panginoon. Lalo na pag nakatingin tayo sa pag-uugali ng iba. We lose our direction, katulad ni Judas. Nawala ang direction niya. Feel frustrated sila. Members, kapag nararamdaman mo na ikaw ay frustrated o frustration, go to God. Ito ang last. How to manage our frustration and pressure. Amen? Naintindihan niyo po ba ako? Matatapos na tayo. We have 10 minutes. How to manage frustration and pressure. Point number 1. Think God first has a good purpose and plan for you daily. Tagalog. Unahin mo ang Diyos sapagkat meron siyang magandang layunin sa iyo, plano araw-araw siya. Huwag kang matakot. Kung makakaranas man tayo ng tribulation, may plano ang Panginoon sa iyo. Amen? Maring plano ng Panginoon, tinuturuan kang magpakumbaba. Tinuturuan kanyang huwag magmayabang. Minsan, pag may pera ka, nagmamayabang ka na eh. Naintindihan niyo ba ako? Number 2, believe God is bigger than your frustration and pressure. Our God is bigger than any problems. Frustration, pressure, God is big. Amen? Ibig sabihin ng big, mas malakas siya. Mas kayang-kaya niyang gibain. Yan ang ibig sabihin. Ano man ang nag-aadlang sa iyo? Frustration? Pressure? Kaya ng Diyos alisin yan. Yan ang paniwalaan mo. Pero kung minsan, hindi niya inaalis yan because God teach you. Pressure, frustration are your teacher. Are a lesson for us. Amen? Pero tatandaan nyo, sa Diyos, sa Panginoon, walang kabiguan. Hindi kabigo. Hello, walang kabiguan sa Diyos. Gayahin mo si Abraham Lincoln, di ba? Lagi kong ni-illustrate sa inyo yan. Si Abraham Lincoln, naisipan niyang mag-business. Lugi. Si Abraham Lincoln, naisipan niyang pumasok sa politika, tumakbo ng congressman, talo. Tumakbong senador, talo. Tumakbong senador, talo ulit. Tumakbong vice president, talo. Nung tumakbo ng president, nanalo. Yan ang sabi niya. Siya yung author, failure is the ingredients of success.
nabigo ka man sa isang bugso, ladder mo yan. Ano yung ladder sa Tagalog? Hagdanan, di po ba? Baitang yan ng tagumpay. Hindi baitang ng pababa. Amen? Failure, pressure, frustration are the ingredient of success. Amen? Tama naman yun eh. Hello. Believe the problem there is a God who are willing to help. Maniwala ka sa pressure, sa frustration, sa problema, maniwala ka sa Diyos, willing siyang tumulong sa iyo. Nandiyan po ba kayo? Willing siya. Mabait ang Diyos natin. He is willing to assist you. He is willing to help you. And He is willing para malasap mo ang kanyang pagmamahal. Amen? And number 4, practice humility by trusting Him completely. Hindi niya yun ang paraan para ma-manage mo. I-practice mo yung kababaan ng loob sa pamagitan ng tiwala mo sa Kanya. Yun po bang feeling frustrated ka, ilapat mo yung sarili mo sa lupa. Siya magtatayo sa iyo. Siya yung magbabangon sa iyo. Amen? Naintindihan niyo? Ganyan si David nung frustrated siya. Linapat niya ang kanyang sarili sa lupa. Binangon siya ng Diyos. Kaya kahit na siya nagkamali, nagkasala, binansagan pa rin siya ng Diyos na a man after God's own heart. Kung Tagalog, tao na kinalugdan ng Diyos. Because nung siya magkamali, linapat niya ang kanyang sarili sa lupa. Inamin niyang wala siyang magagawa sa problema niya kung wala ang Diyos. Kaya yung Diyos ang nagbangon sa kanya. Naintindihan niyo po ba ako? Last, matapos na tayo. Rest on God's presence. Magpahinga ka sa presensya ng Diyos. Sumamba ka. Manalangin ka. Magbasa ka ng Biblia. Yan ang pagpapahinga mo sa presensya ng Diyos. Amen? Bow your head and close your eyes. Yuko mo, ulo mo, pikit mo, mata mo. Ngayon pong umaga, tanghali, ikaw ang nakakalam sa lagay mo, sa kalagayan mo ngayon. Ikaw lang nakakalam, pati na ang Diyos. Kung ikaw ay may pressure, may frustration, lumapit ka sa presensya ng Diyos. Come in the presence of God. Feeling frustrated ka, may pressure ka sa buhay, come into the presence of God. Ang presensya ng Diyos, kahit saan nandyan, pero nandito ka sa simbahan, pumunta ka sa altar. Ang pagpunta sa altar, tanda na nagpapakababa ka. Ngayon, tumayo ka sa kinalalagyan mo, come into the presence of God